Luto tayo ng rolled lasagna! Hi mga akla! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Oh my God! Nakakamiss tong episode natin sa ating YouTube channel. Nagbabalik nga tayo sa ating segment na Cooking ng Ina Mo! Nakakaloka! So yun na nga mga akla, gaya na sinabi ko, we're back for another food and cooking vlog. Dito lang yan sa ating YouTube channel. And for today's video nga mga akla, kung naboboring na nga kayo sa usual na lasagna na niluluto nyo sa inyong bahay, aba, syempre ito ay panibago naman nating eksena. Panibagong version ng lasagna. Ito nga ang kulutuin natin for today's video. Ito nga ay ang rolled lasagna. Nakakatuwa lang to kasi syempre nakita ko lang tong tong recipe na to at itong eksena na to ng panibagong type ng lasagna sa mga social medias. Kapag scroll ka ng scroll, may kita mo yung parang, my God, mga iba-iba klaseng pagkain. So ako naman akla, nakita ko to at very interesting. Kaya kayo mga akla, syempre, I hope na magawa natin tong tong recipe na to. At kung gusto nyo tong gawin din sa inyong bahay at tikim sa inyong mga family members or sa mga friends nyo at sa mga darating na mga party events nyo sa inyong mga tahanan at sa mga inyong mga barkadahan, panoorin nyo tong video na to para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba gawin to. And without further ado mga akla, simulan na natin ang lutuan. Dito lang yan sa cooking show ni Akla, ang Cooking ng Ina Mo! At ayun na nga mga akla, syempre before nga tayo mag-proceed magluto-lutuan, syempre kailangan naman natin ng ingredients mga tea. So, di naman tayo makapagluto ko lang ingredients, diba? Ama! Ama, syempre sabi niyo. So, ito na nga mga ingredients natin sa ating rolled lasagna. So, ito yung wangba or yung bawang. Ito naman yung jibuya. So, syempre, ito yung pinaka-basic. And next natin is yung nor beef, syempre. At kung meron tayong nor beef, meron din tayong minced beef. At syempre, meron rin tayo dito smooth like butter. At syempre, meron din tayo ng cooking cream or cooking ng inang cream. Meron din tayong pepper. At meron din tayong brown jusukal. At meron rin tayo dito pangmalakasang UFC banana ketchup. At syempre, meron din tayo dito, syempre, na tomato sauce. Ito yung traditional tomato sauce prego dito sa Malaysia. At syempre, wala naman tayo magiging di naman magiging lasagna pasta to. Kung wala tayo, lasagna instant, ready-to-cook pasta sheet. At syempre, meron din tayo pang malakas na capsicum. Capsicum. At syempre, meron din tayo dito mushroom. It's a must, kaya kailangan natin ng mushroom. So ito lang yung mga basic na kailangan nating ingredients sa pagluto ng ating rolled lasagna. So without further ado mga akla, lutuan na natin yan! So ayun na nga mga akla, let's start cooking na. Di ba? First, ihulog natin sa mainit na pan ang bata. Di ba? Naririnig nyo ba yan mga mima? May pabata tayo. Iba talaga yung amoy ng bata. Nakakaloka, ang bango. Alam mo yung nakaka-addict. Medyo maalat-alat. Tsare. So habang nagme-melt ang ating bata, ilagay na rin natin ang bawang or yung wangba. Lagay ang wangba. Diba? Pak. Gisa-gisa nyo na yan mga mi. Huwag kayong matakot. Tsare. Mas matakot kayo sa mga Tsare. Mas matakot kayo sa mga... Sa nyonyet. Diyos ko na, wag na. Kababuyan na naman. Next, ihulog natin ang white onion. Diba? Siyempre, lasagna yan, kailangan white onion. Huwag tayo
violet. Pero kung wala naman kayong white onion, wala kayong choice, edi lagay nyo yung kulay violet na sibuyas, yung regular na sibuyas. Ayan. Grabe, ang bango agad, mga mi. Ang bango. Nakakaloka. Iba talaga ang aroma ng pag nagigisa. Tama? Ama. Charot. So, ayan. Kapag tapos nating igisa, i-ano lang natin yan. Igisa-gisa nyo lang ng bongga hanggang sa mag-caramelize. Tara naman tayo sa caramelize. Kala mo naman talaga, chef. O, sayang yan nahulog. Ibalik. Charot. Ayan. O, diba? Medyo melted na. Ipakita mo, diba? Pakita mo dali. O, ayan. Nagme-melt na, diba? O. Dahil nagme-melt, nagka-caramelize na ang ating jibuyas. Siyempre, meron tayo dito beef na minced beef. Ito yung nabibili lang yan dito sa Malaysia na nakaganito na. So, wala na kayong kahirap-hirap. Ilagay na natin lahat yan, day. Parang parang half kilo of beef. Yan. Ihulog na natin yan sa kahirapan. Yan, diba? May pa-minced beef tayo. Siyempre, kapag lasagna, mas masarap talaga kapag beef. Pero, yung iba kasi inaluan nila ng minced pork. So, ako talaga beef-beefan. Kasi syempre, mayaman ako. Mayaman. Parang hindi naman. Naghihirap ka nga akla. Ayan. Gisa-gisa lang natin yan hanggang sa mag-color brown. And please make sure, mga akla, na pag magluluto kayo ng minced beef, make sure nyo na sobrang lutong-luto siya, na halos nagmamantika na. Kasi kapag hindi ito masyadong naluto, day, syempre, hilaw. Hindi, kapag hindi kasi siya masyadong naluto, madaling mapapanis yung sauce nyo. Ayan na, diba? Medyo nagba-brown na siya. Pero yung ibang parte kasi nung giniling ay frozen pa. At yan, galing mo, bakla. Charat! So, ayan. Yan lang natin yan. Sangkut siya lang natin. Pakita mo dali, Chad, kasi meron pang frozen. Ayan, may mga frozen pa. So, kailangan lang natin itong gisahin. Ayan. At ayun na nga, mga akla, nakita nyo naman, di ba? Nagmamantika na siya, lutong-luto na ang ating beef giniling. Ayan. Siyempre, ihulog na rin natin ang ating mushroom because it's a must. Charot! Yan, lagyan natin. Damihan nyo yung mushroom kasi mura lang naman yan, yung nakakan. So, ayan. Dahil lasagna nga siya, pero itong lasagna na ginagawa ko, mga akla, is Filipino style pa rin siya, ha. Di siya yung maasim-asim chinemberlo kasi lalagyan rin natin ito ng jusukal. Ayan. Diba? Medyo, kasi yung mga mushroom naman na to, hindi naman to masyadong niluluto ng bongga. Pero, ako kasi, niluluto ko pa din siya ng bongga. Kailangan luto lahat, mga akla, para naman? Para kabog-kabog, diba? Ayan. Dahil dyan, titimplahan na natin siya. Lagyan na natin siya ng, syempre, mga pamintuan. Charot! Yung pamintang top at saka bottom. Charot! Ayan, kung nakikita niyo, ang dami ako maglagay ng paminta. Kasi nga, syempre, si bakla, paminta. Charot! Namahilig kasi ako sa paminta talaga, promise. Ewan ko ha, comment below kung nakaka-relate kayo na yung mga pagkaing Pinoy, kadalasan, maraming paminta, no? Or masyadong lang talaga siguro madaming paminta sa Pilipinas. Charot! Nagkalat ang mga baklang paminta sa Pilipinas. Chareng! So, ayan, lalagyan na natin siya ng, ng pepper habang niluluto natin ang ating, ano nga pala to, itong mushroom. At syempre, ilalagay na natin yung capsicum. Ay, capsicum! Bell pepper lang naman ito, bakla, Diyos ko. Yan. Dinamihan ko ng bell pepper kasi ito yung magbibigay ng, magic. May iba kasing lasa ang bell pepper. Pakita mo, diba, Chad? Ang ganda na ng itsura. Diba? Ang lakas mga Christmas. Alam niyo yun? Charot!
Ang labas pala nito, giniling. Yung ulam, lalagyan na lang natin ng mga itlog. Tiyara! Sayang naman itong mga nalalaglag. Siyempre, ilagay natin yan. Malinis naman yung namin, kitchen namin. At dahil dyan, siyempre, luto na rin naman talaga itong mga mushroom. Kung makikita nyo naman, di ba? Ito lang yung cooking show na inaalis sa apoy yung lutuan. Ayan. Lagay na natin tong Prego Traditional Sauce. Ito maasim to, mga akla. Pero gusto ko pa rin kasi talaga yung merong kick ng pagkaasim. Pero at the same time, hindi pa rin mawawala yung Filipino style na sauce natin. Yung sauce. Charot! Comment below mga akla kung nakaka-relate kayo sa sauce. Kasi yung tita ko, pag nagluluto siya ng spaghetti sauce, lagi niya sinasabi, spaghetti sauce. Ewan ko ba kung saan niya nakuha yung spaghetti sauce? Ayan. Diba? Madali na lang to, te. Saglit na saglit lang, super easy lang talaga ng recipe na to. At syempre, very Filipino nga ang eksena ng ating lasagna is meron tayong UFC ketchup, banana ketchup. Ako mahilig ako dito kasi masarap to, day. Promise. Iba talaga na dadalang hatid. Ang hatid na dala. Ang dalang hatid ng banana ketchup. UFC banana ketchup. Konti na lang. Lagyan natin ng konting tubig, day. Dahil nasa reality show nga tayo, yan natin yan ng tubig. Sayang yan, very Filipino tayo mga te. Shake, shake, shake. Ganon. Yan na natin yan dito, diba? Hindi na parami natin yung sauce. Napadami yung sauce. Diba? Ayan na. Siyempre, isa-simmer natin yan. Simmer! Yan ba yung mga lumalangoy? Simmer! Simmer lang natin yung mga team. Ayun, nakikita nyo naman, di ba? Medyo pa rin siya. Malapot-lapot. Pakita mo, dali, di ba? Medyo lapot-lapot na yan, day. At syempre, dahil beef lasagna nga siya, lalagyan natin siya ng Knorr beef cubes. So, naglalagay ako dito 2. Para malasa. Saka para madaling mamatay. Iba rin kasi ang dalawatid ng beef cubes. Kaya kayo mga akla, kung wala kayong pambili ng minced beef, beef cubes lang yung ilagay nyo. Tsari, lalagyan ako talaga ng 2 beef cubes kasi kapag isa, sa totoo lang talaga, walang lasa masyado. Siyempre, gusto ko yung malasa, dilagyan natin ng 2 beef cubes. Diba? After that, siyempre, very Filipino nga tayo, lalagyan natin siya ng brown sugar. Diba? So, kasi matamis-tamis mga akla. Very Filipino style. Ayan. Hindi ako naglalagay ng mga sukat-sukat, mga akla, dahil hindi naman ako, architect. Charot! Na hindi talaga ako naglalagay ng mga sukat-sukat, mga akla. Tansya-tansya lang, tikim-tikim. Tapos pag nahuli na natin yung gusto nating lasa, ayun na yun. Yun talaga yun. Wala akong mga secret-secret, mga akla, mga shoota kayo. At syempre, mga akla, lagi nga sinasabi ko sa inyo, bakit nga ba lagi may suka si akla? Dahil, itong suka na to, kahit ilang patak nyo lang ang ilagay nyo sa lahat ng lulutuin nyo, kahit magsaing kayo ng kanin, hindi basta-basta mapapanis sa mga niluluto nyo. Yan ang natutunan ko sa nanay ko. Ayan, lagyan nyo lang yan ng ilang patak. Ayan, konti lang. Ayan, yun. Yan. Hindi nyo naman malalasahan yung suka dyan, mga mima. So, yun lang para ma-prevent lang siya, para mapatagal yung pagkain. So, wag nyo munang haluin, hayaan nyo lang talaga siya mag-simmer at saka para maluto yung suka. Ayun mga akla, tip yan ha. Maglagay kayo ng mga drops ng mga suka sa lahat ng mga lulutuin nyo. Kahit hindi nyo ilagay yan sa rep, hindi yan mapapanis. Promise. Proven and tested na yan mga akla. Wag kayong sa mga kakontra, wag na kayo kumontra kasi totoo talaga to, dahil based on experience na yan. Ayan, di ba? Ayat, pakita mo siya do, dali. Iba na yung nagagawa ng te. Ayan na, iba. Pak. Di ba? Malapit na itong maluto, mga akla.
there you have it na nga mga akla. Tapos na nga tayo sa ating red sauce, which is a Filipino-style spaghetti sauce. Ito nga siya, mga akla. Ayan, tapos na. So, syempre mga akla, kung mapapansin nyo nga, wala tayong cheese dahil nakalimutan ko nga. But basically, lagi talaga yung merong cheese. So, gagawa tayo ng white sauce. Yun yung pang-on top natin sa ating lasagna. So, hindi na rin ako bumalik ng ng grocery kasi tinamad na ako for the cheese. So, dahil nakalimutan, for sure, masarap pa rin naman to. So, una natin gagawin sa ating white sauce is, ilagay natin tong bata. Ayan, kailangan matunaw ang bata. O, diba? Kasi yung mga bata, dapat inaalagaan ng mga bata. Ayan, o, diba? Yung mga bata kasi, yan, dapat inalagaan natin yan. Saka, diba, ang sarap kaya magkaroon ng bata. Ng bata sa bahay. Ang saya-saya. Charot! Yan na nga yung butter. Lagay lang natin yung butter. At syempre, ihuhulog din natin itong cooking cream. Yung cooking inamong cream. Diba? Ito, masarap to. So, may option naman kay mga akla. Pwede naman yung evaporated milk or itong mga cooking cream. Yung parang Nestle cream. Pero dito kasi Emborg yung eksena sa Malaysia. Kala mo kasi nakakasala sila dito. Charot! Wala kasi Nestle cream dito. So, brand ng Nestle cream is for Philippine brand talaga siya. So, ayan, dahil natunaw na itong butter natin, ayan, ihulog na rin natin to cooking inamong cream. Ayan. Ihulog na rin natin siya sa kumukulong impyerno. Tsareng. Ayan. O, diba? Hala. Parang ang konti. Tsareng. Ayan. Dami rin naman pala. Ayan. Na siya, Yan na siya, tsareng. Marami pa tong laman, di ba sabi sa inyo marami pa tong laman, Sige. Dahil Pilipino tayo, kailangan maano to. Kailangan masimot. Ganon. Simot-simot talaga. Uy, madami pa to, te. Uy, marami ka pa, te. Huwag kang di ba? Kailangan talaga ginaganito para lalabasan. Charot. Rated PG na. Lagyan natin ng tubig para para magamit pa. Sayang kasi, ang dami-dami pang dami-dami pang laman. Ang mahal-mahal kaya ng cooking cream. Yung cooking inang cream na to. Charit. Mahal kaya nito. Diba? Ang dami pa, Siyempre, nilagyan natin tubig. Ayan. Pak. Taka. Pak. Ganon. So, since nandiyan na nga yung cooking, yung cooking cream na yan, yan parang magiging cheese natin, yung cream on top. Di ba? Creamy on top, creamy on top, creamy on top. Charot! Ayan. At syempre, isa sa magpapalasa dyan sa mga natin, sa mga kinemerut natin is, nalagyan natin yan ng konting magic sarap. Di ba? Lagyan natin yan ng konting magic sarap at asukal. Di ba? Sa magpapalasa dyan, mga akla. Huwag kayong Yan, konting magic sarap. At syempre, para medyo manamis-namis ang ating white sauce, nalagyan rin natin yan ng asukal. Konti lang naman, di naman karamihan. Yun, pwede na yun. Diba? Yan na. Antayin lang natin siya na medyo lumapot-lapot. Ganon. Alam niyo naman siguro yung lapot, diba? Nakatikim naman na rin kayo na malalapot. Charot! Diyos ko, nagkabaklaan na naman. Medyo bantay-bantayan nyo lang yan, mga tea. Ayan, tingnan nyo kung ganito yung consistency. Dali, ilapit mo dito, Ayan. Pag ganyan-ganyan na, medyo luto-luto na yan, mga akla. Ilang minuto pa, ilang seconds, maluluto na din yan, mga tea. Ayan. Yan yung magiging white sauce natin on top of the lasagna. Charot! Yan. At para syempre, lumapot ang ating lasagna itong white sauce, meron tayo ditong cornstarch. Talaga nilalagay ko talaga yung cornstarch para lumapot, mga tea. Ayan, Lagyan na ng tubig, ha. Tapos unti-untiin nyo lang. Huwag masyadong biglaan, dahil magmumukhang mahabla ang katote. Charing. Ayan, diba? Ayan na, ang bilis naman. Bilis naman ang transition mo, Mi. Kita nyo to? Dali, pakita mo, dali, Chad. Ayan na, Kita nyo yan? Ayan, ganyan yung gusto nating makita consistency ng ng ating white sauce. Huwag kayong sa white sauce, di ba?
Very easy lang gawin ng white sauce. Kaya mga akla, i-follow nyo lang yung ginawa kong instruction. Yung ginawa kong step kung paano magkaroon ng white sauce on top of your spaghetti. Pwede rin ito gawin sa imbis na, kunwari kung nahihirapan kayo magkadkad ng cheese, ito na lang gawin nyo. Lagyan nyo lang siya ng cheese, tapos Nestle cream, evaporated milk, tapos lagyan nyo lang siya ng butter, and lagyan nyo lang rin siya ng asukal and magic sarap. Tapos, lagyan nyo na lang din ng, ng butter. Ayan. Yan ang magpapalasa dyan. Tingnan nyo yung consistency, day, oh. Iba, oh. Pak. O, diba? Para na kayong kumain sa restaurant, day. Pwede nyo ito gamitin sa spaghetti, sa carbonara, sa lasagna, kahit saan nyo gusto. Basta kung anong trip nyo. So, ayun na, okay na rin to. Okay na tong natin. Okay na rin tong white sauce natin, mga akla. Ayan, oh, di ba? Okay na yan. So, papalamigin lang natin yung mga tea, and then, magluluto na tayo ng lasagna pasta. Yung pasta ng lasagna. So, ayun na nga mga akla. So, magluluto na tayo ng lasagna sheet. O, diba? So, ito yung brand na ginagamit ko, yung Sanremo, kasi madali lang itong lutuin. And tip lang mga akla, kapag magluluto kayo ng lasagna sheet, huwag nyo siyang ihulog lahat, isa-isahin nyo, and then iaahon nyo rin sila sa kahirapan, isa-isa. Kasi ang tendency niyan kahit may oil at mainit na tubig kayo, is magdidikit-dikit siya at saka masisira yung lasagna sheet nyo. So, isa lang yan sa mga tip ha. So, katulad yan, meron na tayo dito kumukulong mainit na tubig. At saka meron na rin tong oil. So, lagay lang natin sila isa-isa. Yan. Madali lang rin naman maluto itong mga lasagna sheet. So, ayan. Ganyan-ganyan nyo lang siya. Cross-cross. Para madali siyang maluto. Yan. Ganyan. So, nilagay ko 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces lang. Hanggang sa maluto siya, mga akla, ano nyo lang siya, ingatan nyo lang siya, katulad ng pag-iingat nyo sa mga jowa nyo. Charot! Ayan, ganyan. O, diba? Madali lang yan. Pakita mo, Chad. O, dali. Ayan, o. Ganyan siya. Para hindi siya magdikit-dikit, mga akla. O, diba? And ayun na nga mga akla, so okay na rin tong pasta natin. After 6 minutes is iahon na rin natin sila. Huwag masyadong lutong-luto kasi mga akla, masisira ang ating pasta. Ayan o, nakikita nyo, medyo ano-ano siya. So, pag naiwan nyo tong lutong-luto, Diyos ko day, wak na. Masira ang inyong lasagna pasta. Kasi ibibake pa naman natin to O, diba? Kung nakikita nyo, ang dali lang niya. Hindi siya yung nadudurog, hindi rin siya yung dikit-dikit. So, ayan. Isa-isayin lang natin silang iahon. Ayan, o, diba? Kita nyo, ang dali. So, kung nag-struggle kayo last time na magluto ng lasagna na ang hirap tanggalin, tapos nahihirapan kayong, ano nga pala to? Nahihirapan kayong magluto ng lasagna sheet. Ayan, isa-isa nyo lang siyang ganyan. Saka huwag nyong ilagay lahat, mga bakla. Huwag kayong magmadali. Wala naman kayong Hindi naman kayo nagmamadali sa pagluluto Make sure nyo lang kasi medyo delikado yung medyo siya, mabusisi yung pagluluto ng lasagna sheet. So, ganyan nyo lang siya. So, kita nyo, wala na tong laman. So, maghuhulog na lang ulit tayo na panibagong sheets ng lasagna. So, 5 pieces lang ulit. 1, 2, 3, 4, and 5. So, 3 batch yung gagawin natin. Diba? Ganun lang yun. So, ayun na nga mga akla. Naluto na natin lahat na pwede nating lutuin sa dish na to. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa baking pan. Ayan. Ito, pang-bake naman to. So, first step natin mga akla, lagyan lang natin yan ng base dito sa ilalim para hindi dumikit yung gagawin nating rolled pasta. Ayan. O, diba? Masyado magtitipid mga akla. Lagyan lang yan ng konti-konti dyan para hindi nga siya dumikit mga mima. Ayan. So, ayan. Sige, lagay-lagay lang tayo dyan.
Para ano, shala-shala. Ayan. O, di ba? Ilalim pa lang, Diyos ko day, kabog na. Ayan, o. Kita nyo? So, para hindi lang siya dumikit. So, ngayon, ang gagawin naman natin is, mag-roll na tayo or lalagyan na natin palaman yung mga pasta. And take note, mga akla, wala namang babash. Lamesa ko to. Alam ko kung malinis o hindi. Malinis to. Kaya dito na natin siya gawin. So, first, lalagyan natin siya ng bechamel mucho. Charit. Bechamel chinamberlu. Lagyan lang natin siya ng palaman. Ayan. Di ba? Ilapit mo nga dito para makita nila. Oh, dali. Oh, pak. Yung bechamel. Yan. Oh, yan. Tapos, syempre, lagyan din natin ng palaman na ganito. Ng spaghetti sauce. Yan. Huwag nyo naman masyadong damihan kasi nga, baka hindi na siya ma-roll bakla. Ayan lang. I-roll nyo lang. I-roll nyo lang siya ng ganito. Kapag may lumalabas-labas mga bakla, ipasok nyo para sagad na sagad. Charot. Para walang lalabas. Ayan. Dito nyo siya ilalagay. Ganyan lang yan ang eksena. So, another one. Continuous lang mga akla. Lagyan lang natin siya ng palaman na ganito, bechamel. Para at least, di ba, ramdam na ramdam pa rin ng kakain na may laman yung loob. Hindi siya yung parang ano lang, tinipid nyo mga bakla kayo. Ayan. O, di ba? Nakikita nyo ba parang sarap-sarap na? Ito na yun, pwede nyo na siyang kainin. Para lang tayo, para siyang Shanghai rolled. Ayan. Oh, nakikita nyo ba yan? Nakakaloka, di ba? Saan yung mga ganito, te? Malinis yung kamay ko. Babash-bash dyan. Charot. Sarili ko to, alam ko kung madumi o hindi. Charing lang. So, ayan, lagay ulit tayo ng same process lang mga akla. Ayan, lagay lang tayo ng konting palaman. Tapos para lang tayo nagbabalot ng Shanghai. Pero ito ikot-ikot lang. Kaya nga tinawag siyang rolled lasagna kasi nirolyo lang natin. Parang mema lang. Charot. Pero hindi. Mukhang masarap to, te. Huwag kayong Charot. Yan. Ilang natin ng ganyan. Tapos, ilagay niyo ulit ang palaman. Tapos, i-rolyo. O, di ba? Alam ko medyo, medyo, nga pala to? Messy, pero maganda yan. Maiba lang, di ba? Kasi yung traditional lasagna na alam natin is yung ilalagay lang yung lalagay lang yung lasagna sheet. Tapos, yun na yun. Ito naman para bago lang sa paningin din, di ba? Saka parang masarap din to. Mukhang masarap din siya tignan kapag nagawa nyo na. Kasi to, i-bake ko pa to. Lalagyan ko pa kasi to ng bechamel mucho on top. Para para shala-shala. Sayang naman yung mga nalalaglag na mga lagyan natin yung tea. Kayo maselan. Hindi naman kayo pinanganak sa sa United Kingdom. Uy, charot. Hindi naman kayo hindi naman kayo mayaman dahil. Charot lang. Ayan. Same process, lagay, palamanan, and i-roll. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali mga akla. Medyo matrabaho, pero syempre, kung gagawin nyo naman to sa mga mahal nyo sa buhay, mga bakla, masaya to. Masaya to gawin. Actually, masaya tong gawin kapag kasama yung mga pamilya nyo, yung mga friends nyo, di ba? Para lang kayo naglalaro, bahay-bahayan, ganun. Charot! So, yun lang, so and so forth. Pare-parehas lang yung gagawin natin. Kasama puno natin yung baking pan. Tapos, ilalagay na natin yung mga iba pang natirang sauce. Charot! At ayun na nga mga akla, tapos na nga natin yung i-rolyo ang mga lasagna. So, dahil may mga natira pang ang sauce, ilalagay na rin natin yung sauce na natitira dito sa taas. So, syempre, dapat very generous tayo, mga akla. Tayo naman yung kakain yan. So, ayun, tip lang mga akla, kapag gumawa kayo nito, lahat ilagay nyo na. Dahil ang lasagna nga, kailangan pangkabugan yung bakla. O, diba? Ay!
parang ang sarap-sarap niya na kahit hindi na siya i-bake. Kung wala naman kayong oven, siguro pwede na to. Hindi nyo na kailangang i-oven pa. Kasi kung meron naman akong oven, saka ma-arty lang talaga ako. Kaya i-oven ko. Hindi. Pero mas masarap kasi kapag in-oven naman din talaga siya. Ayan. Oh, di ba? Very generous ang ating lasagna, day. At syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating paglalagay on top ng ating lasagna. Syempre, kabog-kabog nga itong natin. Kabog-kabog nga itong lasagna natin. Simut-simutin pa rin natin yan. Para sulit. Walang tapon. At syempre, ang pinakalas nga natin is itong white sauce na ginawa nga natin. Yung bechamel chinemberlu. Nakakatuwa, Ang saya, laro-laro. Di ba? Nakakatuwa. Yan, damihan nyo mga akla. Ibuhos nyo. Dito nyo ibuhos lahat ng Tiyara! Nakakatuwa, very very shala-shala. Parang yung alam nyo hindi kayo nagtipid. Oh my God! Ang ganda! Ang ganda na niya. Nakita nyo ba? Charet! Pa-Chris Aquino na tayo, te. Party ng pa-arte. Charing lang. Ayan. Lagay nyo pa yan. Ibuhos nyo ng ibuhos. Simutin nyo. Ayan, simut. Simutin nyo lahat. Kasi sayang naman yan. Sayang mga binayad nating mga ingredients. Yan. Diba? Napaka very generous ng ating lasagna for today's video. Ayan. Cover na yung natin, yung lasagna natin from from top to bottom. Diba? At syempre, diba, para shala-shala, para may garnish tayo. Meron tayo ditong pahalaman. Charot. Ito nilalagay sa lasagna, yung anong pangalan to? Dried chinemberlu. Ayan, Ay, nakakaloka. Parang saya-saya. Tutuwa ako sa ginawa ko. Parang very successful siya. Siyempre, very successful yung bakla ko gumawa Charot. Ayan. Ay, ang ganda. Lakas maka-Greenwich. Charot. Ayan, kung makikita nyo na mga akla. Diba? Very OC ko. Kada galaw kailangan malinis. Sabi ko sa inyo. Ayan siya, Kita nyo na ba? Ay, Diyos ko. Dahil dyan, i-oven na natin to na 10 to 15 minutes kapag alam na natin medyo nagbo-boil na siya at saka medyo may yung brown. So, ibig sabihin, luto na yun. Actually, luto naman na to. Kung wala nga kayong pang bake, wala kayong oven, saka baking pan, carry na rin to. Ganyan nyo na lang. Carry naman yan. Carry na yan. Ito na mga akla, ipasok na natin siya sa oven. Ipasok na natin siya. I-cremate na natin yung I-cremate na natin yung yung lasagna, yung rolled lasagna. Medyo mainit Ang init na kasi pinainit ko na talaga siya. So ayan. So set lang natin siya ng 30 minutes. Pero 15 minutes lang naman okay naman na to. Tapos sinet ko rin yung temperature niya in 20 para mas madali siyang mag brownish. So after niya, papakita na namin sa inyo yung finished product ng ating rolled lasagna. Ayun na nga mga akla. Oh my God! Tapos na nga nating lutuin ang ating rolled lasagna! Nakita nyo ba mga akla? Diba? Nakakatakam. Super cheesy, super meaty. Just go. Very successful ang ating rolled lasagna. So first time ko lang itong gawin. And my God, I'm so happy with the outcome. Charot! At syempre, nag-toast lang naman ako ng ating garlic bread. May nabibili dito na na siya, ready-made na butter with garlic, saka yung parang may padahon-dahon. So, ayun, without further ado mga akla, tikman na natin to. Siyempre, may mga pa-taste test tayo, di ba? Makikita nyo ba yan? Oh my God! Ayan, nalaglag. Oh my God! Ang arte. Pa-Chris Aquino na talaga, te. Oh my God! Try lang muna natin isang roll. Kita nyo ba yan? Oh my God. At syempre, partner natin siya ng garlic toast. Garlic toast bread. So, yun. Sarap, diba? Try natin.
My God, excited ako. First time gawin and maganda siyang gawin kasi alam nyo, kada kukuha kayo sa isang pan, madali lang siyang kunin. Unlike nung kapag yung ano siya, flat-flat, para magmumukha siyang madumi-madumi. Pero tingnan nyo naman to. Ayan o. Ang bilis siyang kunin. Ayan, naka-roll kasi siya. Try natin. Ang sarap! Pagtalan natin ang coke. Ang sarap! Mapapashoot ang ina ka talaga sa sarap. So, yung lasa niya, very creamy. Medyo matamis-tamis siya na may kick ng asim. At the same time, nagagawa mo yung gusto mo dun sa lasagna. Diba katulad niya, pag hinati mo siya, nakarolyo siya, hindi siya messy kainin. Sarap dahil isa pa. Skuday. Dahil, mga akla, gawin nyo na to sa inyong mga tahanan. Gawin nyo na to sa family nyo. Kasi bago to eh. Kumbaga parang hindi to yung typical na ginagawa nating lasagna. So something new and at the same time, mag-e-enjoy kayong gawin. Grabe, sobrang nag-enjoy talaga akong gawin tong dish na to. Kasi first of all, first time ko lang siyang gawin. And secondly, parang ramdam ko naman na very successful yung nangyari dito sa ano natin, sa dish natin. Isa pati, ang sarap, grabe. Hindi sa pagmamayabahan, hindi sa, syempre luto ko to. Ang sarap talaga kasi yung ano natin, yung ingredients natin, hindi natin tinipid. Ang nagkulang lang tayo yung cheese, pero parang hindi naman kailangan lagyan ko ng cheese. Ang sarap. Mas sinigitan pa niya yung lasa ng lasagna sa Greenwich. Kasi, favorite ko talaga yung lasagna ng Greenwich. Pero ito, ang sarap. Ang galing ko pala magluto. Diyos ko na. Kaya swerte talaga ng mapapangasawa ko. Ah! Sarap! Sarap. Isa kahit itong partner mo nito ng garlic bread. Ha. Promise, ang sarap. My goodness! First time kong magmukbang ha. Kadalasan naman pag nagluluto ako, tinitikman ko lang. Pero ito kasi, halos maubos ko siya. Ang sarap. Ang sarap talaga. Promise. Grabe, para sa isang roll, busog ka na. Pasensya na, sobrang ingin ng bunga kung makain. Pero grabe talaga. Iba rin talaga yung nabibigay na lasa ng UFC ketchup. Very Filipino style. Last subo para sa ating rolled lasagna. Oh my God! Ang sarap. Very creamy. Hindi siya nakakasawa. Tama-tama lang yung timplang ginawa natin. Ang sarap. Oh my God. Isa na ito sa pagmamalaki kong mga dishes na pwede kong iluto kapag may mga party, kapag may mga events. For sure. Madaming magkakagusto dito. At mga akla, i-try nyo na to. Comment below. I-tag nyo ako sa mga social media nyo kapag ginawa nyo itong rolled lasagna. Grabe. Hindi ko napagilahin sa sarili ko na kumain, magmukbang,
ng isang rolled lasagna. Grabe, ang sarap. I'm very proud of you, bakla. Ang sarap. Promise talaga. Wala kang halong eme. Charot! So, ayun na mga bakla. Dito na namin tatapusin na ating video for today's video. I hope na nagkaroon kayo ng recipe at panibagong style ng pagluluto ng lasagna. And guaranteed talaga siya. Ang sarap. Hindi siya, I know na medyo magastos. Lalo na bilihin dyan sa Pilipinas is medyo mahal. Siyempre, i-adjust nyo na lang kung ano lang yung kaya ng budget nyo. But this one, mapapangako ko at mag-guaranteed ko na sobrang sarap nito. Gayahin nyo na lang yung step kung paano ko siya ginawa. Nandiyan lang naman niya sa video ko. Ay, Diyos ko, ang sarap! I-comment nyo lang din. I-comment nyo rin. Mag-comment din kayo dyan below kung ano pa yung mga dish na gusto nyong iluto ko na version ni Akla. And if you like this video, don't forget to like this video. At syempre, mag-subscribe, hit the notification bell. At syempre, di ba, abangan nyo pa yung mga susunod na mga upload ni Akla sa ating YouTube channel. Again, my name is Bri. Shoota ka, Bri. And see you on our next video. Mga shoota kayo! Char! Bye-bye! Kakain pa ako, te. Char!